salita at makapagbigay po sa inyo ng papuri. Sa oras pong ito, ako po na yung lingkod. Tuloy mo akong bigyan ng sapat na karunungan, Panginoon, na nagmumula sa inyo upang maihayag, Panginoon, ang salita na nararapat po para sa amin na mai-apply po namin sa aming mga buhay, O God. Hinihiling po namin, Panginoon, na buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang tanggapin po namin ang mga salita at ito, Panginoon, ay maunawaan namin, may apply po namin sa aming mga buhay. Hinihiling po namin, O Diyos, ang katagumpayan sa oras na ito hanggang matapos ang gawaing ito na magbigay po sa inyo ng papuri. Holy Spirit, kumilos ka po sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Sa iyo po lamang, O Diyos, ang kadakilaan, papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. So, diretso na po tayo ng mga kapatid. At babalikan po natin yung ating lesson kahapon at ibibigay po natin ang kapanahunan sa ating kapatid Sister Shalom para po ibigay po ang kanyang naunawaan sa salita ng Panginoon na ating nabulay kahapon. Sister Shalom, sa iyo po ang kapanahunan. Thank you po and God bless you po. Magandang umaga po dyan sa bansang Middle East at isang mapagpalang hapon din naman po sa bansang Pilipinas. At ang aking pong na-insight po sa kahapon na ating pinag-aralan ay ang lesson 8. Ang pagtatapat ng kasalanan at pagpapatawad ay ito'y makikita po natin sa 1 John 1:9 na kung ipinahayag natin ang ating kasalanan, siya ay tapat at banal upang tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin niya sa lahat ng ating kalikuan. Ito yung ating pag-aaral. Ito po yung tihim na tunay na kalayaan natin, sikreto sa tunay na kalayaan natin, pagtatapat at pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang buhay ng isang Kristiyano o mananampalataya ay hindi perpekto, bagamat tayo ay tinubos ng ating Panginoong Hesukristo, ay dala pa rin po natin ang ating kahinaan ng laman. At madalas, lagi tayong nadadapa sa kasalanan. Ngunit sa kabutihan ng ating Diyos, may daan ng kapatawaran at paglilinis sa atin. Ito po ay sa pamamagitan ng ating pagtatapat ng ating mga kasalanan sa ating Panginoon. At hindi, hindi kailanman itinago ng Diyos ang katotohanan na tayo'y ay nagkasala. Hindi itinago ng Diyos ang katotohanan tayo ay nagkasala. Ngunit ipinapakita niya na ang kanyang tapat na pag-ibig at biyaya upang sa bawat pag-aamin natin na tayo ay mapalaya mula sa bigat ng kasalanan at muling makapamuhay sa kalinisan at katwiran ng ating Panginoong Hesukristo. May 30 punto na binigay sa atin si Sis Ruby. Ang una po ay ang katotohanan ng kasalanan at ang kailangan ng pagtatapat. Sa Roma 3:23 po ito makikita na sinabi niya po doon sa Roma 3:23. Basahin po natin yan. At ang kailangan ay kasalanan ay hindi lamang sa maling gawain. Ito po ay paghihiwalay sa Diyos kahit wala tayong nagawang kasalanan. Kapag tayo humiwalay sa Diyos, ito rin po ay nauuwi sa kasalanan. Kapag ang kasalanan ay hindi tinatapat o pinagtapat, ito'y lumalason sa puso ng tao at unti-unting pinapatigas ang ating espiritu. Ang hindi pagtatapat ay parang sugatan ng tinakpan ng maraming tela, mukhang ayos sa labas pero ito'y lumalala sa loob natin o sa puso natin. Ang pagtatapat ay hindi kahinaan
ito ay pag-amin ng ating mga kasalanan at hindi kahinaan, kundi ito'y katapangan. Ang pagtatapat ay pagkilala na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili at tayo ay lubos na nangangailangan ng biyaya at habag ng Diyos. Sabi po sa 1 John 1:9, ito po yung nagpapakita ng dalawang katangian ng Diyos, tapat at banal. Nagpapakita ng katangian ng Diyos. Yung tapat ay ibig sabihin ng tapat siya sa kanyang mga pangako at banal sa kanyang katarungan. Makikita po natin sa awit 51 yung kay Haring David po na example ni Sis Ruby na lagi pong ngunit siya po ay nagtatapat at naghayag. Sinabi niya sa awit 32 verse 5 po yun, nagtapat si David sa Panginoon. At ang Diyos ay hindi lamang nagpapatawad sa kanya, kundi binalik ang kagalakan ng kanyang kaligtasan. Si Haring David ay malapit sa puso ng Diyos. Hindi siya perfecto, ngunit pinagtapat niya ang kanyang kasalanan sa Diyos. Ang application po sa number 1 po dito ay huwag nating itago ang ating kasalanan. Ang pagtatapat ay simula ng kagalingan at puso. Sabihin natin sa ating Diyos ng buong puso ang ating mga nagawang pagkakasala sa ating Panginoon. Sabihin natin na nagkamali tayo. Aminin natin na nagkakamali tayo at tayo hinihilisip ng Diyos sa ating karamihan. Siya ay tapat, hindi niya tayo itatakwil, kundi yayakapin niya tayo ng kanyang habag at yayakapin tayo ng kanyang awa. At matuto na rin yan kung tayo ay malapit sa puso ng Diyos, kagaya ni Haring David. Manumbalik po tayo sa Panginoon. Ang Diyos po ay mahabagin, tapat at niya po tayo itatakwil at tayo yayakapin niya ng kanyang habag at awag. Sa points number 2 po, ang katapatan ng Diyos at sa pagpapatawad at paglilinis. Sa 2 Timothy 2:13 po yun makikita. Ang example po dito yung babaeng nangangalunya. Dito, di niya maikakaila ang kanyang sarili siya kasi siya ay tapat. Kaya ang tao kahit nagkasala sa Diyos natin, di niya tayo tinatakwil. Kasi di niya pwedeng ikaila ang kanyang sarili dahil siya mismo ay tapat. Ang kapatawaran ng Diyos ay hindi nakabatay sa ating kabutihan kundi sa kanyang katapatan. Ang Diyos natin ay mabuti at tapat, kaya't ang kapatawaran ay binibigay sa atin ng Diyos ay hindi sa kabutihan kundi sa kanyang katapatan. Ang malinis ka, pura mo. Asumpol ko lang si Armang mankikinid dukulan. Kung tayo ay paulit-ulit na dinadaya natin ng Diyos, ay laging handang tumawag sa atin kapag tayo ay tapat na nagsisisi. Ang salitang linisin lahat ng ating kalikuan ay nagpapakita na ang kapatawaran ng Diyos ay hindi lamang tumatagal ng kasalanan, kundi binabago ang ating buhay araw-araw. Ang application po, huwag nating hayaang pilitin. Huwag nating hayaang pilitin tayong ikulong ng ating mga nakaraan. Kung tayo ay humingi ng tawad sa Diyos, pinatawad na tayo ng Diyos. Huwag nang hayaan ang kaaway ay ipaalala ang kasalanan. Matagal binara ng ating dugo. Binayaran na tayo ng dugo ng ating Panginoon. Kaya huwag na natin hayaan na ang kaaway ay ipaalala pa sa atin. Lumakad po tayo ngayon sa kalayaan at kabanalan at katuwiran sa harap ng Diyos. Sa point 3 po, ang pagtatapat ng Diyos ng pagbabago at muling pagbangon. Santiago 5:16. Ang pagtatapat ay hindi lamang sa Diyos, kundi minsan sa ating kapwa mananampalataya din. Lalo na kung tayo ay nakakasakit, nakakapagsalita sa iba. Lalo't
Ang tapat na puso ay hindi nahihiyang humingi ng tawad sa Diyos sapagkat ito'y tanda ng kahababaang loob at tunay na pagsisisi. Ang pagtatapat ay hindi lamang sa Diyos kundi minsan sa ating kapwa mananampalataya, lalo na kung tayo nakakasakit o nagkakasala sa iba. Ang tapat na puso hindi nahihiyang humingi ng tawad sa kanyang sa kapwa sapagkat ito'y tanda ng kababaang loob at tunay na tapat. Kapag tayo ay tapat ay ang Diyos po ay nagbubukas ng pinto ng pagbabago at muling pagbangon. Application po sa verse kapag tayo ay nadapa at tayo ay nagkasala, huwag manatili sa pagkadapa. Ituring po natin ang bawat pagkakamali po natin sa napaalala ito ng Diyos. Ang pagtatapat ay hindi katapusan ito po. Ito po ay simula ng panibagong kabanata ng buhay natin na kasama natin ang Diyos. Ang encouragement po ay marahil ang may kasalanan lang kung matagal nang tinatago. Marahil may mga kasalanan po tayo matagal nang tinatago, kasalanang bumabagabag sa ating isipan, kasalanan para multo ng nakaraan. Ngunit pakinggan po natin ito. Sila'y tapat at upang tayo ay patawarin. Ang Diyos ay tapat at upang tayo ay patawarin sa ating lahat ng kasalanan. Ang Diyos ay hindi naghihintay ng hatol. Dalisay ang puso ng Diyos na tayo patawarin sa lahat ng ating kasalanan. Kaya huwag po natin dalhin ang bigat ng ating nakaraan. Kung tayo po ay nagtatapat sa Diyos, tayo po ay nagagalak. Ang Diyos po ay nagagalak. Ang Diyos po natin ay nagagalak sa tuwing tayo ay magtatapat sa Kanya. May tatlo po rito na nakalagay na sa conclusion po bilang sa ating pinag-aralan sa 1 John 1:9 na ang tatlong puntos po at tatlong conclusion po na ito ay ang pagtatapat ng ang ating conclusion sa ating pinag-aralan sa aklat ng 1 John 1:9 ay may paalala ng katotohanan. Ang pagtatapat ng kasalanan ay pintuan ng kagalingan at kalayaan. Ang number 2, ang Diyos ay tapat at handa magpatawad, maglinis sa lahat ng ating kalikuan. At point number 3, ang kapatawaran ay daan ng pagbabago upang tayo lumakad sa bagong buhay kay Kristo. Yun lamang po. Salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob po at sa buhay na. Sa Diyos ang papuri po lahat. Back to you po, Sis Popcorn. Amen. Po, I love you with the Lord po. Thank you po, Sister Shalom. Talagang nag-aral ang ating Sister Shalom. Kumingiti pa ako, glory to God, no? Talagang ang haba ng ating kapatid din, ng take note. Ayan, kompleto ang take note ng ating kapatid. Ayan, minsan sa atin pong pagkikinig, kailangan din po nating mag-take note. Salamat po sa buhay mo, Sister Shalom, at sa mga kapatiran nating lahat dyan na minsan hindi yung iba hindi nakaka-take note, but meron po tayong pwedeng balikan sa ating Facebook page para pag may time po tayo, pwede po nating i-take note, or may take note naman po dito sa ating GC. Salamat po sa buhay mo, Sister Shalom. Ang Diyos po ang magpala sa iyong buhay. At oras na po na dadako tayo sa ating number 9 lesson, mga kapatid, na ang buhay na tapat at matapat sa Diyos. Puro tapat po ito, no, ating pinag-uusapan. Sana po, mga kapatid, ang salita po kasi ng Diyos ay hindi po dapat nating iskipan. Mamimili lang tayo ng gusto natin. So lahat po iyan bilang isang mananampalataya, madadaanan po natin yung gusto man natin o hindi, hindi po natin pwedeng piliin, mga kapatid, dahil ito po talaga ay katuruan ng banal na kasulatan ng ating Panginoon na gusto niyang malaman natin at pwede nating maisabuhay kung ninanais po nating sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. So ang atin pong topic ngayon, ang buhay na tapat at
matapat sa Diyos. A life of faithful stewardship and devotion to God. Sa Kawikaan chapter 3, verses 9 to 10, nabasa na po ng ating Sister Popcorn. Sabi dito, parangalan mo ang Panginoon sa iyong kayamanan at sa mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayon ay mapupuno ng kasaganaan ng iyong mga kamalig at aapaw ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Mga kapatid, ang katapatan sa Diyos ay isa sa pinakamataas na antas ng pagsamba. Amen po. Ito rin po ay uri at pinakamataas na pagsamba kung tayo po ay tapat sa ating Panginoon. Hindi ito sukatan sa dami ng ating alam, kundi sa lalim ng ating pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Sa Kawikaan chapter 3 verses 9 to 10, dito po ipinapakita ni Haring Solomon na ang tunay na karangalan na maibigay natin sa Diyos ay ang pagkilala sa Kanya bilang pinagmulan ng lahat ng ating tinatamasa. Amen po. Ang ating mga unang bunga or unang ani o tinatawag na first fruits ay sumisimbolo ng pinakamainam at pinakatapat. Amen po. Yung unang ani natin o first fruit, ito po ay sumisimbolo ng pinakamainam at pinakatapat na bahagi ng ating buhay. Amen po. Hindi tira-tira, kundi una. Hindi kung may time lang tayo, o kung may time lang ako, kakanta ako. Kung may time lang ako, magpapagamit ako. Ang sinasabi po dito ng Kawikaan chapter 3, verses 9 to 10, ito po ang pinakaunang bunga ng ating bahagi ng ating buhay. Hindi lang pinag-uusapan dito ang pera o first fruit o yung ating binibigay sa church o kanino paman. Ito po ang pinakaunang bahagi ng ating buhay. Hindi po tira-tira, hindi po yung mamaya ka na Lord dahil busy pa ako. Kundi yung una po na part ng ating buhay. Inuuna natin lagi ang ating Panginoon. May kapamaraanan po lagi tayong inilalaan para sa ating Panginoon. Ang pagtitiwala sa Diyos sa ating kayamanan, ito po or oras natin at lakas, ito po ay palatandaan ng puso na nagtitiwala sa kanyang kabutihan. Ito po ay hindi simpleng pagbibigay, kundi isang deklarasyon ng ating paniniwala na ang Diyos ang tunay na tagapagtustos sa atin. Hindi ang ating kakayanan, hindi ang ating lakas o ang ating trabaho, kundi ito po ay nagmumula sa ating Panginoon. Kung wala po tayong lakas na binibigay sa atin ng Panginoon, kahit baso lang, hindi po natin kayang buhatin. Amen po. Kaya ang kalakasan ay nagmumula lamang sa ating Panginoon, hindi po sa ating sariling kakayanan. Ang pagiging tapat ay hindi lamang tungkol sa pera, mga kapatid, kundi sa buong pagkatao natin. Lagi po natin yang iisipin. Sa ating pananalangin, mga kapatid, at sa ating paglilingkod, sa ating relasyon, sa ating kapwa, sa ating pamilya, at nakikita ito sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. Ang taong tapat sa Diyos ay yaong nananatiling tapat kahit walang nakakakita. Amen po, mga kapatid. Tadako na po tayo sa ating unang puntos. Number 1, ang pagtatapat ay pagsasauli ng dangal sa Diyos. Ang pagtatapat ay nagsasauli ng dangal sa Diyos. Tagalan po natin, no? Sabi sa Santiago chapter 1 verse 17, Santiago chapter 1 verse 17. Ang lahat ng mabuting kaloob at ang bawat ganap na kaloob ay mula sa itaas, bumababa mula sa Ama ng mga ilaw. Mga kapatid, ang pagiging tapat sa Diyos ay nagsisimula sa pagkilala na Siya ang pinagmulan ng lahat ng mayroon tayo. Ang ating oras, makilala natin ang Panginoon sa ating talento, sa ating lakas, at sa pamilya natin, at sa yaman, mga kapatid, na nasa atin ay alam nating hindi ito atin.
ito ay ipinagkatiwala lamang ng Diyos upang ating gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya kung mayroon po tayong mga yaman, actually mga kapatid, hindi po kailangang maging mayaman tayo para tumulong sa kapwa. Amen po. O magbigay sa Panginoon. Dahil nakita po natin yung buhay ng isang balo, siya po ay nagbigay ng pinakalas na mayroon siya. Ngunit ang Diyos ay nakatingin sa puso. Hindi po natin pwedeng sabihin na, Lord, maghipo ka po ng mga tao na i-bless si ganito, i-bless si ganon. Hindi po natin kailangan na maging mayaman tayo para yung ibang tao lang yung mag-bless kay brother, kay sister. Maging ganon din po tayo mga kapatid. Pwede po tayong gamitin ng Panginoon kahit hindi po tayo mayaman, kahit nagkukulang po tayo, pwede po tayong gamitin ng Panginoon para i-bless po ang ating mga kapatiran. Kung hihintayin pa po natin kung kailan tayo yayaman, baka hindi na po mangyayari yon. Kaya ang sa atin pong buhay bilang isang mananampalataya, hindi po tinitingnan ng Panginoon kung gaano kalaki ang ating naitutulong, gaano kalaki ang ating naibibigay sa church o sa ano paman, kundi ang tinitingnan ng Panginoon ay ang ating puso. Doon po tayo nasusukat kapag tayo po ay naghihirap, nagkukulang sa mga pinansyal at nagagawa pa rin nating tumulong sa kapwa. May nakakakita man o wala mga kapatid, ito po ay nagbibigay po ng kaluwalhatian sa Panginoon. So ito po ay ipinagkakatiwala natin sa Diyos upang ang gamitin ng ating buhay na magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kapag tayo po ay nagbibigay ng ating buhay sa Panginoon, mga kapatid, hindi lang pera mga kapatid, kundi una na pinaka mainam o pinaka better, kumbaga, ay yung bahagi ng ating buhay. Ang ating pagsamba, ang ating panahon na pinibigay natin sa Panginoon at ang ating lakas ay dapat una ang Diyos, hindi po siya huli, mga kapatid. So, ang salitang parangalan mo ang Panginoon ayon sa ating talata, ang salitang parangalan mo ang Panginoon ay galing sa Hebreong salitang kaved, na nangangahulugang magbigay ng bigat o halaga. Mahalaga po mga kapatid, or may bigat sa puso, hindi po yung sobra-sobra. Ito na, sobra na to. Yung may bigat po, yung merong halaga sa'yo, no? Hindi yung binibigay po natin yung bag natin kasi ito ibigay ko na nga kay sister, tong bag ko kasi wala na tong halaga sa akin. Ibig sabihin, pag nagbigay tayo, mahalaga sa atin yung isang bagay na binibigay natin sa kapwa natin. Pag nagbigay tayo ng relo sa ating pamangkin, gustong-gusto natin yon. Pero, ibinibigay natin sa ating pamangkin kasi gusto nating ibigay. May bigat, kumbaga may halaga sa atin yung ibinibigay natin sa ating kapwa. Hindi po yung sobra-sobra lang. So, ibig sabihin, kapag tapat tayo sa Diyos, binibigyan natin siya ng bigat sa ating mga desisyon. Mayroon pong halaga sa ating mga desisyon ang binibigay natin na oras sa ating Panginoon. So ang kanyang kalooban ay may bigat kaysa sa ating sariling kagustuhan, mga kapatid. Ang example mo natin dito, si Abel, mga kapatid, sa Old Testament. Siya po ay naghandog ng pinakamahusay na bahagi ng kanyang mga alaga. Ang unang anak ng kanyang kawan. Makikita po natin yan sa Genesis chapter 4, verse 4. Genesis chapter 4, verse 4. Ang kanyang puso ay tapat, mga kapatid, kaya tinanggap ng Diyos ang kanyang handog. Samantalang si Cain ay naghandog lamang ng kung ano-ano ang natira sa kanyang mga ani. At ito ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. So makita rito, mga kapatid, na ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi po sa halaga ng handog. Amen po. Kaya po pala tinanggihan ng Diyos ang handog ni Cain. Kasi po ito ay tira-tira lamang. Yung mga reject na, yun na yung binigay niya sa Panginoon. Samantalang si Abel, ito po ay may bigat sa kanyang puso. Ito yung binigay niya po sa Panginoon na handog, ay yun yung pinakamahalaga sa kanyang buhay. So sa atin pong buhay, paglilingkod sa Panginoon, sa atin pong personal na buhay,
dapat yung inihahandog natin sa Panginoon ay yung may bigat, may halaga sa ating buhay. Hindi po yung tira-tira lang ng oras natin ang inihahandog natin sa Panginoon. So bilang application sa atin mga kapatid, sa unang puntos, sa ating modernong panahon, paano tayo nagiging tapat? Hindi lang sa pagbibigay ng ating mga tithes and offering, kundi sa paglalagay ng Diyos sa una sa lahat ng bagay. Nilalagay po natin ang Diyos sa ating buhay bilang una sa lahat po ng bagay na mayroon tayo. Sa paggising pa lang natin sa umaga, lagi nating naririnig, siya ang ating inuuna. Kahit nakapikit pa ang ating mga mata, ang Diyos na ay nasa isip natin. Amen po. Sa mga plano natin sa ating buhay, ay pinagkakaubaya natin sa Diyos ang ating mga plano ng ayon sa kanyang kalooban, mga kapatid. Sa ating mga desisyon, yung desisyon natin ay binibigay natin sa ating Panginoon na bigyan tayo ng direction. So sa desisyon, sa Diyos ang direction. Amen po. Yan ang tunay na pagtatapat sa ating Panginoon. Paggising pa lang, siya muna. Sa mga plano, kanyang kalooban muna. Sa desisyon, kanyang direction muna. So yan po ang tunay na pagtatapat. Number 2 po na ating points, ang katapatan ay pagsunod kahit hindi madali. Ang katapatan ay pagsunod kahit hindi madali. Sabi sa 1 Samuel 15:22. Unang Samuel 15:22. Sapagkat ang pagsunod ay higit na mabuti kaysa hain, at ang pakikinig ay higit kaysa taba ng mga tupa. Mga kapatid, sa panahon ngayon, maraming Kristiyano ang handang magbigay kapag madali. Kapag maraming pera, handang magbigay. Pero kapag walang pera, ang hirap magbigay, mga kapatid. Ngunit ang tunay na katapatan ay nasusukat sa panahon ng kahirapan. Kapag tayo ay mahirap lang sa buhay, kapag may dumadaan sa ating bahay, kahit ano lang mayroon tayo, kahit sardinas, lagyan mo ng sabaw at lagyan mo ng dahon ng malunggay, pwede mo nang ipakain sa mga tao. Hindi po kailangang mayaman tayo para tumulong sa kapwa natin ng mga nagugutuman. Yung mga nagtitinda po ng mga duyan, yun po no, sa aming baryo dati maraming nagtitinda ng mga duyan nung kami pa ay bata. So lagi po yung tinatanong, kumain na kayo? Kumain na ba kayo? Hindi pa. O sige, iluto kayo ng sardinas, lagyan ng sabaw at malunggay, kain na. So hindi po kailangang maging mayaman tayo para tumulong sa kapwa. Ang sabi po dito, maraming Kristiyano ang handang magbigay kapag madali. Ngunit ang tunay na katapatan ay nasusukat sa panahon ng kahirapan. So ang pagsunod po sa Diyos ay minsan ay nangangahulugang pagsuko sa ating kagustuhan. As a Christian, ang pagsunod sa Diyos minsan ay nangangahulugan ng pagsuko ng ating buhay sa Panginoon. Ngunit dito sinusubok ang ating puso, mga kapatid. Kung tapat ba tayo kahit hindi natin nakikita ang resulta kung may mga problema na dumadating sa ating buhay. Ang katapatan ay hindi emosyon, mga kapatid. Ito po ay desisyon. Hindi po ito emosyon kung tayo ay masaya, tayo ay maraming pera, kundi ito po ay desisyon natin sa ating mga buhay. Mga kapatid, ang taong tapat ay sumusunod hindi dahil maganda ang pakiramdam. O may sakit ako ngayon, hindi mo na ako a-attend. Kundi dahil alam niya na ang Diyos ay karapat-dapat pagtiwalaan. Amen po. So ang taong tapat ay sumusunod hindi dahil maganda ang pakiramdam o ang kalagayan o masaya o malungkot, kundi dahil alam natin na ang Diyos ay karapat-dapat na pagtitiwalaan. So ang katapatan po ay bunga ng malalim na relasyon sa Diyos. Amen po. Hindi tayo makakapagtapat sa Diyos. Hindi tayo makakapagbigay sa Diyos. Hindi tayo makakapagsamba sa Diyos kung wala po tayong malalim na relasyon sa Diyos. Kapag kilala mo siya bilang tapat na Diyos,
madali kang magiging tapat sa Kanya. Amen po. Ang taong tapat ay hindi natitinag ng kawalan sa buhay, sapagkat alam niyang siya ay may Diyos na tapat at kailanman ay hindi nagkukulang para po siya ay pagpalain. Amen po. Si Abraham, mga kapatid, ang ating example ngayon. Si Abraham ay halimbawa ng tunay na katapatan. Nang subukin po siya ng Diyos, naialay ang kanyang anak na si Isaac sa Genesis 22. Hindi siya nag-atubili, hindi niya inuna ang kanyang damdamin. Oh, nakakalungkot. Isa lang yung anak ko, bakit iaalay ko? Hindi niya po inuna ang kanyang damdamin. Inuna niya po ang pagtitiwala sa Diyos. Dahil dito, tinawag siyang ama ng pananampalataya. Amen po, mga kapatid. So, ang example po ng ating katapatan, makikita po natin yan sa buhay ni Abraham. Mababasa natin sa Genesis chapter 22. So paano po natin ito magagawa sa ating buhay? Mananampalataya, application po natin. Paano mo maipapakita ang katapatan sa Diyos? Maging tapat tayo sa maliit na bagay. Amen po. Sa panalangin, mga kapatid, wala pong nakakakita, maging tapat po tayo sa ating pananalangin, sa oras natin, sa binibigay natin sa Panginoon, sa pangakong binibitiwan mo sa Kanya, tapat ka ba? Kung ikaw ay may pangako sa Panginoon, Lord, pagalingin mo lang ako, Lord, paglilingkod ako sa iyo. Wag po nating pangangakuan ang ating Panginoon kung hindi po natin kayang tuparin. Sumunod na lang po tayo dahil ang mga pangakong hindi natutupad ay meron pong dalawang kahihinatnan. Kapag natupad natin ang pangako, maganda po ang consequence. Kapag hindi po natin natupad ang pangako natin sa Diyos, meron pong hindi magandang consequence. Kaya, mga kapatid, kung di ka tapat sa maliit na bagay, kung hindi po tayo tapat sa maliit na bagay, hindi tayo mapagkakatiwalaan sa malaki. Ayon sa Lucas 16 verse 10. Lucas 16 verse 10. Maging tapat kahit walang nakakakita, sapagkat ang Diyos ay laging nakakakita sa atin. Amen po, mga kapatid. Maging tapat po tayo kahit walang nakakakita. Yung parang gusto mo nang kunin yung ballpen. Sa aming trabaho po, iiwan mo ang cellphone, hindi mawawala. Ngunit kapag iniwan mo yung marking pen, nawawala. Yun po, no. So, kung may makita kang marking pen, kahit hindi sa'yo, kunin mo na, ilagay mo na sa bulsa mo para may panulat ka. So, maging tapat po tayo sa mga bagay, kahit maliliit na bagay, sapagkat ang Diyos ay laging nakakakita sa atin. Number 3, ang katapatan ay may biyaya ng kasaganaan at kapanatagan. Ang katapatan ay may biyaya ng kasaganaan at kapanatagan. Sabi sa Mateo chapter 6 verse 33, ngunit unahin ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Mga kapatid, ang pangako ng talatang ating binubulay, ang Kawikaan chapter 3 verse 10 ay malinaw. Kapag pinarangalan natin ang Diyos sa ating buhay, mapupuno ang kasaganaan, ang ating mga kamalig, at aapaw ng bagong alak ang ating mga sisidlan. Mga kapatid, material man yan or spiritual ang tinutukoy po dito. Hindi ito lamang sa pisikal na kayamanan, kundi sa kasaganaan ng biyaya, kapayapaan at katuparan sa buhay natin. Mayroon po tayong kapayapaan kahit tayo ay mahirap, kahit nagkukulang tayo, mga kapatid. Kapag pinarangalan natin ang Diyos sa unang bahagi ng ating buhay paglilingkod, magkakaroon po tayo ng kasaganaan, magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa ating mga buhay, na dulot po yan ng binibigay nating oras ng paglilingkod sa ating Panginoon. Ang taong tapat sa Diyos ay hindi kailanman nagkukulang. Amen, mga kapatid. Maaaring hindi siya palaging may sobra, ngunit hindi siya nagigipit sa biyaya.
Ang Diyos po ay nagbibigay ayon sa ating pangangailangan at higit pa, mga kapatid. So ang salitang mapupuno at aapawan, ito po ay nagpapakita ng overflowing grace, mga kapatid. Ang uri ng pagpapalang hindi lamang para sa sarili mo, kundi para maibahagi sa iba, mga kapatid. Kaya po tayo pinagpapala ng Diyos. Kasi gusto po ng Diyos na umapaw ang pagpapala na ibinigay niya sa atin para din po sa iba, mga kapatid. Para makita po ang kaluwalhatian ng Diyos. Ito po yung overflowing grace. Hindi po ito patungkol lang sa pera, mga kapatid. Kung tayo po ay pinagpala ng Diyos spiritually, mga kapatid, ito po ang ating buhay, ay pwede po nating maibahagi rin sa iba ang nag-o-overflow na mga binigay ng Diyos sa atin na kaalaman, mga kapatid, upang marami din ang mabinipisyaran, mga kapatid, mabinipisyuhan sa pamamagitan ng ating mga buhay. Ang katapatan ay nagbubukas ng pintuan ng biyayang hindi mauubos sapagkat ito ang biyayang nakaugat sa pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Example natin dito sa Unang Hari chapter 17 verses 7 to 16. Unang Hari, 1 King chapter 17 verses 7 to 16. 1 King 17, 7 to 16. Ito pong example natin, ito po ay ang babaeng balo, mga kapatid, ay nagbigay ng huling tinapay niya kay Elias. Amen po. Alam niyo po yun yung lalaki na nagbigay ng tinapay kay Elias. Kahit iyon na lamang ang pagkain nila ng kanyang anak, mga kapatid. Ngunit dahil sa kanyang katapatan sa salita ng Diyos, hindi maubos ang kanyang harina at langis sa panahon ng taggutom. Umaagos po, umaapaw, hindi po nauubos, mga kapatid. Ang kanyang maliit na pagtitiwala ay nagbunga ng malaking himala, mga kapatid. Pag binasa po natin yung 1 King chapter 17 verse 7 to 16. Yan po yung babaeng balo na nagbigay ng last na pagkain nila doon sa hari kasi namatay na yung kanyang asawa na propeta. So, siya na lang po ang natira at ang kanyang anak. At marami pa po silang utang, mga kapatid. Ngunit, pinagkatiwala niya sa Panginoon, siya ay tapat at pinakain niya po si Elias, mga kapatid. Kaya, yung kanyang maliit na pagtitiwala, maliit man nagdududa man siya, ngunit ito ay nagbunga ng malaking himala. So kapag tayo po, mga kapatid, ay tapat sa Diyos, hindi natin kailangang mag-alala sa ating kinabukasan. So, ang katapatan, mga kapatid, ay nagdadala ng kapanatagan, kapayapaan sa atin, sapagkat alam nating ang ating Panginoon ay tapat na tagapagtustos sa atin. Kung siya ay pinanghahawakan mo sa gitna ng kakulangan, makikita mong siya ay totoo sa kanyang mga pangako. Amen po, mga kapatid. So bilang encouragement po sa atin bilang isang mga mananampalataya, baka may mga pagkakataong nasusubok ang iyong katapatan sa Diyos. Marahil sa pananalapi, sa ministeryo, o sa ating pananampalataya. Ngunit tandaan po natin ito. Sabi sa 2 Timothy 2:13, 2 Timothy 2:13, ang Diyos ay tapat kahit tayo ay hindi tapat. So ang bawat maliliit na hakbang ng katapatan ay hindi nakakalimutan ng Diyos. Kahit maliit lang iyong katapatan sa Diyos, naging tapat ka sa Diyos, hindi po ito nakakalimutan ng Diyos. Ang mga luhang inialay mo sa Diyos, ang mga oras na ginugol mo sa paglilingkod mo sa Diyos, ang sakripisyo mong tahimik na ginagawa, lahat iyan ay inaalala ng Diyos. Amen po, mga kapatid. Ang tunay na gantimpala ng katapatan ay hindi lamang kayamanan. Amen po. Kundi ang presensya ng Diyos na patuloy na kasama mo. At kapag siya ay kasama mo, wala kang kailangang katakutan dahil ang Diyos ang siyang laging umaalalay sa iyo. Amen po, mga kapatid. Bilang conclusion po natin, ang Kawikaan chapter 3 verses 9 to 10,
ito po ay nagbubukas ng isang espiritual na prinsipyo. Kung pinaparangalan natin ang Diyos sa ating buhay, siya ay magbubukas ng mga pintuan ng pagpapala. Pagpapalang espiritual, pagpapalang material, pagpapalang pinansyal, lahat-lahat na po yan, magkakasama po yan. Ang pagtatapat ay pagkilala sa kanyang kabutihan. Ang katapatan ay pagpapatuloy sa kabila ng pagsubok. May mga pagsubok man na dumating sa iyong buhay, ikaw pa rin ay nananatiling tapat. Kapatid, sa pamamagitan ng dalawang ito, ang ating buhay ay magiging patutuo ng biyaya at katapatan ng Diyos. Amen po. Ulitin ko po, ang pagtatapat ay pagkilala sa kanyang kabutihan. Number 2, ang katapatan ay pagpapatuloy sa kabila ng pagsubok. Yan po yung pwedeng take home po natin. Amen. Number 1, ang pagtatapat ay pagkilala sa kanyang kabutihan. Number 2, ang katapatan ay pagpapatuloy sa kabila ng pagsubok. At sa pamamagitan ng dalawang ito, mga kapatid na ating nabanggit, ang ating buhay ay magiging patutuo ng biyaya at katapatan sa Diyos. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Balikan po natin mga kapatid para po sa mga nagtitake note. Number 1 mga kapatid, ang pagtatapat ay